So, ayun, continuation lang to ng computer system servicing and ayun, nag-install ako ng Windows Server tsaka Windows 10. So, ayun, start tayo by turn off the firewall. I-click lang and then Windows firewall. Turn off lang natin. Okay. And then, check din natin kung tama ba yung time natin. So, ayun, tama naman. And then, okay lang. Open network ulit. And then, right-click lang natin. Properties. Tapos, uncheck natin yung IP basics. Tapos, over natin doon sa IPv4. Click natin properties. Tapos, add lang natin ang IP address. Kasi atin. So, kaya okay lang natin. Close. Close lang muna natin. Dito tayo sa folder. And then, change settings tayo. Para mapangalanan natin yung server natin. Let's say, one second. Okay lang. Then, restart natin. Para mag-take effect yung update natin. Tapos, login lang tayo. Ayun, dito tayo. Just make sure natin na yung network natin is naka-internal. So, drop down lang internal network. So, okay. Dun din sa kabila din. Network settings. Drop the internal network. Okay lang. After nun, add roles na tayo. So, next lang natin. Tapos, i-tick natin yung DNS server. Next lang. Wait lang natin hanggang install. So, isa pa. Check natin yung Active Directory and add features. Next lang din. Install. Close na natin. Close na din. Tapos tools, tapos DNS. Tapos drop down natin. Tapos gagawa tayo ng zone. Click muna tapos right click. Next lang. Ayun, Evan. Ponce. Next lang natin. Tapos allow both. Finish. And then, doon din sa isa, yung zone. Next. So, next lang din natin. Tapos yung address natin na nilagay kanina. Ginrin. Next lang din. Alabot lang din. Next na natin. Then sa flag. Promote lang natin. And then, add ng forest tayo. So, Ivan.
Pero kahit ano naman ilagay niya dun. That same lang din dun sa ginawa niya kanya. So, password. Next lang. Wait lang natin. Ayun na. Next lang din. Next lang. Next. Wait lang natin hanggang mag-install. Okay, okay na. Close lang natin. So, magre-restart siya. And wait lang natin. Ayun. Lagyan lang tayo. Tingnan natin. Mas add rules tayo. Next. So, nakalimutan natin lagyan kanina ng DHCP. So, pwede pa rin yung lagyan natin. So, next lang natin. Wait lang din natin. Close. Then, click natin DHCP dito sa may tools. And then, hover natin dun sa may drop down. Then, drop down. Click natin yung IPv4 tapos no scope tayo. Next lang natin. So, kayo bahala kung anong lalagay niya dyan. And, okay na. Next lang natin. Start. Yung IP address na natin. 10. Tapos 10. 20. Kaya 20. Kaya, maglalagay tayo ng IP address na pwede yung 10 PC ang malagyan. Ikot lang natin. 10 ulit. 10. And then, ito yung exclusion para kasi try natin 15. Kaya 15 kasi para pag may mga device pa yung admin, wala rin printer. Add lang natin. Next. Next na lang muna natin. Tapos complete DHCP tayo. And then specify na natin. So, lagyan lang tayo na administrator natin. Ayan. Commit natin. Close. Close lang muna natin. Punta tayo administrative tools. Active Directory user. So, gagawa na tayo dito ng organization.
Cover natin doon, drop down. Click natin. And then, no? Tapos organization. Organization unit. So dito, kayo bahala kung nalalagay sa akin. Kaya ano yun. And then, right-click lang natin yung na-create natin. Tapos user, gawa na tayong user. Ivan 1. So user login name. Ivan 1. Next lang. And then, untick natin yung 1. Yung titik lang yung pangalawa tsaka yung pangatlo. Tapos, sa password niya. Kaya na din bahala dito kung ano natin. X lang. X lang natin. Tapos, GPM na tayo. Drop down. And then, dito sa domain. So, nakahit natin. Dito sa name na organization. Click natin. Create GPO tayo. Tapos, click natin. Okay. Drop down. Edit. Tapos, ito na yung policies. Windows. And then, folder. Tapos dun sa desktop. Right-click natin and then properties. Drop down. Pili natin yung basic. Ito naman sa disk management. Mag-create muna tayo ng another storage para sa mag-history ng mga files. So dito, hatingin na lang muna natin. Kaya natin ito. Tapos yung simple para malocate lang natin kasi unallocated pa. Next lang dito. Okay na, next lang natin. Ayun, okay na, created na siya. Tapos click lang natin. Yung folder. Tapos dito, redirection na. So, redirection. Click natin, properties, para magamit natin. Then, sharing. Advance. Click lang natin. Tapos, permission. Remove natin. Tapos, add tayo. AU lang. Type natin AU. Tapos, check names. Authorize users. And then, okay lang natin. Allow all, apply. Okay. Play lang. Okay. Then, yung path nito, yung network path, copy natin. Para dyan mapunta yung mga files. Copy natin. Tapos, paste natin dito sa root path. Apply. Yes. Okay lang. Next natin. Next na din natin ito. Next na din yan. Yun. Okay yan. Dito na tayo sa Windows natin sa client. Right-click lang natin para yung domain is mag-connect na sila. Click lang natin yung pinakadami natin and then admin, administrator. Yan.
welcome na. And then, next lang. And then, ayun, mag-restart. Wait lang natin. So, lagin lang tayo as user. Yung na-create other user. 911. So, password. Yan. Wait lang natin. So, dito naman, para na makita natin yung files, click mo natin. Click, naka-rate na kasi naglagay na yung user. So, ayun, wala pang permission. Continue lang. And then, click natin yung security tab. Tapos advance. And then, change. Tapos, iyo lang ulit. Authorize. Ano din dito? And then, apply lang. Okay. 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 Hindi naman. So, ayun, okay na yan. So, dito, pwede na tayo mag-create ng folder. Yan, okay na. Nag-a-apply na siya. So, click natin, add pa tayo ng isang text file. Kasi test. Yan rin. Yeah. Save lang natin. X. X din natin to. Open. Yeah. Ayun. Okay na. Nakapag-create na tayo ng folder. So, dito naman, mag-install tayo ng Windows Server gamit ang Oracle Virtual Machine. So, pakalanan natin ang build. And select natin Windows Server 2012. Sa specification naman, try natin gawing 4 gig and then to finish. Double-click lang. Wait lang natin. And then, drop down. Hanapin natin yung ISO file natin ng Windows Server and then mount. So, wait lang din natin. Next lang natin. Install now. So, yung pangalawa yung with GUI. Next natin. Accept and then next. Custom. Next lang. So, wait natin. So, gawa tayo ng password. Ayan. So lang natin. Ayun yung password. So, ayun. Okay na. Nakapag-install tayo ng Windows Server 2012. So, dito, magba-backup na tayo. Backup and restore. And, nag-create na ako ng file sa desktop ko. Yung iba-backup natin. Tsaka restore. So, ayun. Meron din dito sa documents. So, start tayo.
So, search nyo lang dito sa control panel, backup and restore Windows 7. So, setup backup. So, click lang natin yung drive. Let me choose tayo kasi pag let Windows, baka matagalan tayo. So, click natin yung sa documents and then yung sa desktop. Drop down lang. Next natin. So, check natin kung tama ba. So, save settings and run backup. So, wait lang natin. And okay na siya. And then, minimize lang. Tingnan natin kung nakarate nga ba yung file na yun. So, ayun, nakarate naman siya. And then, delete muna natin to. Yan lang. Yes. Pati yung nandito sa documents. Ayan na. Documents. Delete na din natin. Para pag mag-restore tayo, alam natin na kung talaga nag-restore. So, kapag-click lang, restore my files from this backup. So, browse tayo ng folder yung gusto natin backup. So, hindi pwedeng sabay isa lang. Click din natin yung isa ng documents. Next lang. Restore. And computer please. So, yan. Finish lang. Gusto natin. So, ayan, ang backup na naman siya. Ayusin lang natin. Tingnan din natin kung nandun ba sa documents. Ayun, okay naman. Na-backup naman siya. Ay, gusto natin. So, dito naman, gawa tayo ng bootable flash drive gamit ang Rufus. Dapat meron kayong flash drive na 16 gig pataas and ISO file. OS. Start tayo. Tulig lang natin ISO file. Open. And then, kung GPT or MBR, kung MBR, legacy yun. Pero pag GPT, kadalasan yun yung ginagamit. Start natin. Wait lang natin. So, ayun, okay na siya. Close lang natin. So, check natin yung flash drive. So, ayun, okay na siya. May image na siya. So, ayun lang. Thank you po.